3 taon akong nagtiis sa kanyang panloloko. Pero ang hindi niya alam, may mas malala akong plano. Dear Adet, hindi ko alam kung tama pa ba tong ginagawa ko o kung isa na rin akong nagkamali sa huli. Ako yung tipo ng babae na tahimik lang, walang trabaho, hindi nakapagtapos. Buong buhay ko umikot lang sa asawa ko at sa anak namin. Akala niya mahina ako. Siguro kaya ang lakas ng loob niyang lukuhin ako. Harap-harapan pa. Oo, harap-harapan. 3 taon ko siyang narinig na nagsasabing, I love you sa ibang babae. Habang katabi niya ako, 3 taon ko siyang pinanood magmahal ng iba. Habang ako, unti-unting nauubos. Hindi ako umalis. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil wala pa akong kakayahan. Pero habang akala niyang nagtitiis lang ako, doon ako nagsimulang magbago. Hindi niya alam, bawat perang inabot niya sa akin, hindi ko lang binabudget, pinaghahandaan ko na pala para sa pag-alis ko. Nagtipid ako, nagkunwari, naging tahimik. 3 taon akong nag-ipon at nagplano. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niyang may business trip siya. Ngumiti lang ako kasi alam kong hindi trabaho ang pupuntahan niya, kundi yung babae niya. At doon nagsimula ang totoong plano ko. Sa loob ng 3 araw na wala siya, niligpit ko lahat. Lumipat kami ng anak ko sa lugar na hindi niya alam. Nakahanap ako ng maliit na bahay, bagong school at nagsimula ko ng sari-sari store. Walang paalam, walang paliwanag. Pero ito yung hindi ko alam kung tama ba. Bago ako umalis, kinuha ko lahat ng ebidensya ng panloloko niya at sinigurado kong kapag hinahanap niya kami, wala na siyang laban. Ngayon, halos araw-araw siyang tumatawag, nagmamakaawa, naghahanap, pero hindi ko na sinasagot. Tahimik na ang buhay namin ngayon, pero minsan, napapaisip ako, tama ba na umalis ako ng ganun? Tama ba na magplano ako ng ganito katagal nang hindi niya alam? O kasalanan ko rin na hinayaan kong umabot ng 3 taon? Adet, hindi ko na alam kung biktima pa ba ako o naging manhid na lang. Kaya sana mabigyan mo ako ng payo. Ang payo na maibibigay ko sa iyo na mula sa Biblia. Hindi kinukonsinti ng Diyos ang panloloko at kasinungalingan sa isang relasyon. Sabi sa Hebreo 13:4, dapat igalang ang pag-aasawa ng lahat at panatilihing dalisay ang pagsasama sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga mangangalon niya. Ibig sabihin, hindi mali na lumayo ka sa isang relasyon na paulit-ulit kang sinasaktan at niloko. At tandaan mo ito, sa Salmo 34:18, malapit ang Panginoon sa mga may pusong wasak at iniligtas niya ang mga durog na espiritu. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Ang ginawa mo ay hindi paghihiganti, kundi pagprotekta sa sarili mo at sa anak mo, at minsan ang pag-alis hindi kahinaan. Iyon ang pinakamatapang na desisyon na kaya mong gawin. Sa Proverb 4:23, ingatan mo ang iyong puso higit sa lahat sapagkat
Dito nanggagaling ang bukal ng buhay. Hindi kasalanan ang protektahan ang sarili mo. Yung pag-alis mo, hindi pagtakas. Iyon ay pag-ingat sa puso at kinabukasan mo at ng anak mo. Sa Ecclesiastes 3:1, may panahon para sa lahat ng bagay. May panahon para magtiis at may panahon para umalis. 3 taon kang nagtiis, pero dumating ka sa tamang panahon ng pag-alis. Hindi ka nagmadali, hindi ka nagpadalos-dalos, nag-isip ka. Pero ito ang mas mahalagang paalala. Sa Roman 12:19, huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo sa Diyos ang katarungan. Kung may tanong ka kung tama bang mag-ipon ka ng ebidensya at iwan siya ng walang paalam, hindi iyon paghihiganti, kundi paghahanda para sa katotohanan. Pero ang hustisya, hayaan mong Diyos ang humawak nun. Sa huli, sa Psalm 147:3, pinapagaling niya ang mga pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Hindi ka man perpekto sa paraan ng pag-alis mo, pero hindi rin mali na pinili mong buuin ulit ang sarili mo.